Mga kapeso Pinoy, paano ang budgeting system mo? Let me share you mine. Hinahati namin ang aming budget sa important needs o pangalanan natin siyang the important 50%, the financial goals, yan yung mga savings and investment namin 20%, at para sa mga wants or the relaxation 30%. Ang table natin ay nahahati sa earnings, the important, the financial goals, and the relaxation. Ilagay na natin dito ang mga pinagkakitaan namin. Katulad nyo, empleyado pa rin kami. 140,000 ang total na kinikita namin dyan, na kung saan partner kami dito ng asawa ko. At kumikita kami ng 142,000. Kung makikita nyo dito mga kapeso, automatic nang nai-input dito or na-allocate ang ating budget dito sa the earnings natin. Ganyan dito sa table natin. 70,000 agad yung allocation niya para sa the important. Sa financial goals naman, 28% at 42,000 pesos naman sa the relaxation. Meron din kami pinagkakitaan na business na kung saan nagpapaalaga kami ng baboy at profit share na rin sa ibang company o sa negosyo ng ibang tao. Meron din kaming online gigs katulad ng ginagawa ko ngayon, online or video creation. Kumikita kami dyan ng mga 5,000 estimate kada buwan. Sa stock investment naman, may capital gains, minsan may dividends 2,000 pesos, at yung emergency fund namin mga kapeso, dito namin nilalagay sa digital bank. Kaya kumikita kami ng interest ng mga 2,000 pesos. Kung makikita nyo, ang total earnings namin kada buwan ay 159,000 pesos. At automatic, nahati na kaagad siya sa 50, 20, at 30%. Ilagay na natin ngayon ang ating mga expenses, the important needs. Hindi talaga ito mawawala. Nagkataon mga kapeso na wala na kami rang renta. Pero baka sa inyo may binabayaran kayong renta kaya kailangan nyo maglagay dito. Sa groceries namin, 6,000 pesos. May weekly palengke kami. So, in a month, gumagastos kami ng mga 10,000 pesos. Life insurance namin, yung iba, paid out na siya fully. So, yung iba naman, 1,500 pa yung binabayaran namin sa last insurance namin. Pre-need insurance, nagbabayad din kami dito. Ito yung mga St. Peter. Yan, dyan kami nagbabayad. May car insurance kami binabayaran mga kapeso. Sa transpo, nandito na yung gas o kaya nagko-commute kami, 6,000 pesos ang nagagastos namin. Sa internet billing namin, 1,400 ang gastos namin dyan. Utilities, ito yung kuryente, tubig, yan, nandito yan. 7,000 pesos naman ang nagagastos namin. School expenses, ito na yung mga baon, allowances, at kung ano-ano pa like school projects, 4,000 pesos yan. Sa repair and maintenance, ito yung sa bahay. Halimbawa, magpapa-repair ng aircon, magpapalinis, or may nasira. Nagla-allocate kami dyan ng budget monthly na 5,000 pesos. Kung hindi magagamit, i-allocate namin siya for the next month. Dito namin siya inilalagay. Kasama na rin dyan yung PMS sa sasakyan, mga kapeso. At ang parent support naman, 9,000 pesos. Ang total na nagagastos namin, kung nakita nyo kanina, ang allocation namin dyan ay 79,500 pesos. Pero, ang total na nagagastos namin in a month ay 52,750. Ito yung allocation natin ayon sa standard rule, pero meron tayong real allocation or magkano ba talaga yung nagagastos natin. Kaya exactly na-update siya. Kung makikita nyo dito, kung 79,500 tayo nagsimula, 26,750 ang natira natin sa the important. Pero syempre, may iba pa naman tayong mga gastos. Kung katulad nyo, may rent, o yung cart mortgages, nagkataon kasi na okay na kami sa cart mortgages. Sa debt payments naman, dito mo pwedeng ilagay yung mga credit card. Hindi ko nilagay dito yung utang namin sa credit card, like for example, binabayaran namin yung insurance or groceries kasi dito ko na siya agad inallocate. So hindi ko na siya isasama sa debt payments ng credit card namin. Punta na tayo ngayon mga kapeso sa financial goals. Nagkataon na medyo okay na kami sa emergency fund. Actually, naka-invest na siya sa digital bank interest. Pero mga kapeso, kung wala pa kayong na-establish na emergency fund, mas magandang maglagay na muna kayo ng emergency fund nyo.
Retirement fund namin, nandito na kami sa stocks, naglalagay kami dyan ng 10,000 pesos. Sa MP2 naman, naglalagay kami ng 12,000 pesos. May binabayaran kaming lupa, which is 15,000 pesos. Lupa pa lang siya mga kapeso. May paluwagan kami sa trabaho, 2,000 pesos in a month ang binabayaran namin dyan. Ito kasi yung budget namin para sa Christmas. Para sa Christmas, hindi namin aalalahanin pa kung saan kami kukuha ng mga panggastos at mga pambigay. So, dito yan sa paluwagan. School tuition fees. Yearly kami nagbabayad kasi may discount sa school. So, ang ginagawa namin, nag-allocate na agad kami sa financial goals namin ng 10,000 pesos monthly para sa susunod na pasukan, buo na yung pambayad namin sa tuition fees. Mas malaki kasi ang natitipid kapag cash payment ang ginawa mo. Kung makikita nyo mga kapeso, 31,800 ang allocation natin dyan or 20%. Pero ang totoo, 49,000 pesos ang nagagastos namin para sa financial goals or 31% ng total budget namin. Relaxation mga kapeso. Isama natin dyan ang dine out. Bakit sa tingin nyo yung the relaxation parang nandito yung dine out? Kasi wants natin yan. Depende sa'yo. Pwede mong tanggalin. Depende kung gusto mong bawasan. Hindi siya pwersahan. Or hindi talaga siya, mabubuhay tayo nang wala siya. So 10,000 pesos ang ina-allocate namin dyan. Kasi on a weekly basis namin siya ginagawa. Travel. Dito talaga kami bumabawi para sa family. 30,000 ang ina-allocate namin dyan on a monthly basis. Pero kung wala naman kaming booking, napupunta yan sa financial goals. Either ilalagay namin sa MP2 o kaya naman ay sa stocks. Subscriptions, may ka-share kami sa Netflix. May 200 pesos kami binabayaran dyan. Childcare activities, ito yung may mga pakidzuna or field trip or kung ano man na pagkakagastosan ng mga bata o pupunta sila sa party, kailangan nila mag-gift sa pupuntahan nila. Yan, dyan namin siya kinukuha. 1,700 para sa personal care at sa work-related expenses. So, ito yung bigla na lang nag-aya yung mga katrabaho mo. Dalawa kami nagtatrabaho. So, 10,000 pesos ang ina-allocate namin dyan. Kung mapapansin yung mga kapeso, negative din kami sa relaxation. Ang allocation na lang natin dyan ay 47,700. Pero ang total na nagagastos namin dyan, 53,900 pesos. So, ang dami mo pa ang pwedeng tanggalin. Actually, wala pa dito yung load sa cellphone namin, which is 600 pesos. Prepaid kasi kami, so tig 300 lang annually na on a monthly basis. So kung mapapansin nyo dito mga kapeso, ang total na nagagastos namin, 156,250. Ang budget namin, 159,000 pesos. Kaya kung makikita nyo dito mga kapeso, meron tayong extra pa na 2,750 pesos. Either mga kapeso, magagastos din namin yan o ilalagay namin siya sa retirement fund. Ano mga kapeso, nagustuhan mo ba ang table na ito? Baka gusto mo nito mga kapeso. I can share this to you. Just put on the comment section na you want this table and I can share it to you right away sa messenger ng Facebook page namin sa Peso Pinoy.